Noong last February, ni-report Ombudsman, Boy Mendoza, yung station na yun. So, pwede na po makakuha. Ayun, dahil natalang po yun, I took the initiative of securing copies of Associate Justice Marvin Jones sa akin. Nung siya ay member ng faculty ng UP College of Law from 1989 to 2008. At nung siya ay naging dean ng UP College of Law from 2008 to 2011. Nag-issue po ang Ombudsman na wala po siyang sa akin on record na Ombudsman. Ang Ombudsman po ang repository ng sa akin ng lahat ng government officials at personnel. So wala po siya sa record ng Ombudsman. Kung matatandaan po nyo, ito po ang naging dahilan pagkaka-invalid ng appointment ni dating ni Atty. Lourdes Sereno na appointment niya as Chief Justice ng Supreme Court. So, kung yun po ang naging basis para sa pagka-invalid ng appointment ni Atty. Lourdes Sereno, ano po ang dahilan mga hindi po ito i-apply kay Associate Justice Marvin Jones. So, yun po. Pag-ibigay po natin, may copy po tayo dyan ng ayan po, copy po ng certification po ng Ombudsman. So, ito po ay magiging basis po ng pag-file ng impeachment laban kay Associate Justice Marvin Jones. Sir, when file impeachment na Po? sino pa yung file ng impeachment? Ako po yung nakakuha ng certification o po ito ng file. Meron ba kayo, sir, na congressman nominee or... Wala ako. Si Congressman ko yun. Okay, hindi na ba? Kasi dati po impeachment na galing ko na tayo sa amin tayo ngayon. I think yung mga kongresista, may dalawa rin yung budget time. Kaya na po yung Kung hindi po action na ito, itong issue na ito kay Associate Justice Marvin Jones, kailangan po magpaliwanag ang Supreme Court at ang Kongreso kay Atty. Lourdes Sereno. Kung siya po ay na-invalid ang appointment niya with the same basis, no? Eh bakit na po may unfair naman kay Atty. Lourdes Sereno? Sir, anong count for impeachment? Anong count for impeachment in society? Actually, pinag-aaral namin yun, pero kasi ito yung basis ng impeachment case namin kay Lourdes Sereno, pero nung nakuha ko, nung nakuha ko ito ng Solgen, Solicitor General, Joe Alida, siya po yung nag-initiate at wala po proceedings against Lourdes Sereno. Pero sir, hindi ko na-impeach hindi ko siya impeach kasi Third question. Trying to go ma-impeach ng isang impeachable official or something that she or he did not do during that time when na siya ay hindi pa impeachable. yung po yung nakalagay sa Duterte ruling, no? Yung Supreme Court, written by the Supreme Court itself. But, well, siyempre, free naman po yung mga compliance to prosecute on whichever grounds that you want to prosecute. Kasi, halimbawa, kung foundational po halimbawa yung batayan, halimbawa, non-examen submission, at required pala ito, baka dati sa continuing violation, di ba? Up until sa time na nakaupo pa rin po yung official official. So, baka pwede rin kung foundational, yung pong basis for the impeachment. Pero, kung ano ba, kung lang ginabanggit ng Supreme Court itself, kung ang impeachment ay based on a decision that the collective bargain with, baka hindi pwede maging decision. Pero kung ano ba, it goes into the standing of an impeachment officer to actually hold office. Yun ang bagay ko. Ano po yun eh? Di ba yung kay Maria Lourdes Sereno, parang mo lang yung pinahituan? Nag-file mo na ng impeachment si Atty. Secretary Lani Gatón, impeachment. At kung
na-pick up na kung tinignan po siya ng Congress, nag-initiate ako si dating Soldier, Joe Camila, ng COA ito. Parang ano po yun, kami sa katulog ng mga hindi pa yung siya officer. Sabihin po ba, kung pumalay ako, noong 10 years ago, and then ako yung pinatawa tayo. Sabi, ina po, kung pili na po ito, hindi naman po ito dahil nangyari ng At isa po ito, no? Ang ano po, isa po sa requirement ng pagka-appointed provide ng tatang documents doon sa pago sa this apply to Attorney Marilo Severo, this should also apply to Justice Martin Wallet. Saan po nagagaling yung ating major na Naalala ko po kasi ito na nag-file na po nag-initiate na po si dating Yusek Edco Vivia na hindi po natuloy dahil hindi po siya nakakuha ng copy ng salary o ng certification sa Ombudsman noong panahon ni Ombudsman Martires kasi nga po nag-issue ng restriction. So, nung hindi po naging Ombudsman Remulla, yung restriction na yan, so inisip ko lang, kung ganito nangyari kay Maria Lopez Reno, bakit hindi po na-apply kay Maria Lopez? Kung meron lang po siya sa akin, wala problema, pero nakakuha po certification na wala po siya sa akin on record ng Ombudsman. Wala po siya sa akin na na-file kung siya ay meron ng tawag. nothing to do with, siya po yung nagpulit and no Supreme Court in raising issue yung naging harassment. Actually, hindi po kasi ako ulit sila. Wala po, sa po ano, wala po kinalaman. But what is your motivation behind it? Kasi some would say that yung pagkakawalan of my dating chief na si Sereno, she was politicized by the Duterte admin. So, kung i-apply natin yung same reasons kung bakit na tanggal sa first plus correct, did it make sense na pinopoliticize din ba natin si Justice Leo? Pare-pareho po tayo na sa media, so pare-pareho po tayo na kumaka na pang-investor. So, ito po ay ipinigay po sa ganun dahil nakakano ko po ng panahon na Youth Record 2020. So, because you have strong feelings about impeaching Justice Leon, what do you think the ground for impeachment be? Denial of public trust ba? Total violation of the Constitution? Ay, sa inyo mong panagalitan sa amin kanina pag-usapan? Yun ang pinag-aaral ko namin. Kasi pumasok ko sa benefit ako. Kasi sa sigurado, kaya sabi ko, pinag-aaral ko, pinag-aaral ko lang po. Kaya sabi ko, kung nag-file po, nalagyan ko yung file yung gano'n kay Marilyn Sereno, gano'n yung talaga doon. So, hinahanap ko yung file doon. Kasi same po yung issue eh. No? Kaya sabi ko ba, kaya sabi ko, same issue, possible filing. No? Kasi, pinag-aaral ko po, magpupusap ko sa lawyer, mga kaibigan, para po i-finalize ko yung complaint ever.